gagawin ko ang business. So patience lang po tayo, and sabi nga lagi natin sinasabi, patience is a virtue. So maraming pinagdaanan pero hindi susuko. So ganun lang po tayo, and thank you very much po kay Sir Gilbert and kay Sir Paul, kay Ma'am Gloria. And alam ko ito pong journey namin ito ay Director 2-star dito kay Crowd1 ay kung ano yung narating namin, mararating din ng mga nandito sa loob. Na sabi nga, kung ano naman yung narating ng mga nauna sa atin, mararating rin po natin yon. At maghihintayan po tayo dun sa dulo. Ano po? So kagaya po ni Sir Paul, may isang kwento po akong iiwanan sa inyo. At ito po ay laging tumatak sa akin, sa aking isip. Since ako po nakilala ko itong magkaroon ng, sabi nga, mindset dito po sa ganitong uri ng business. Because 2001, nag-start na po ako sa ganitong uri ng business. Forever living. Ayan. So, doon po namulat yung aking kaisipan na sabi ko ay ganun pala talaga. So, dapat hahanap ka talaga ng way. So, meron po akong isang iiwanan sa inyong kwento. Sabi nga po, merong maglolo na nag-uusap. May hawak ang lolo sa kanyang kamay sa likod na isang ibon. So, tinatanong niya yung bata, so ano yung hawak ko? Kasi sabi nga niya ay, sabi ng bata, alam naman niya na may hawak na ibon. So, sabi nga po ay, ibon, So, sumagot po yung lolo, itatanungin kita kung ito ay buhay o patay, So, hindi po sumasagot yung bata. Siyempre, yung bata may isip na, binatilyo na. So, sabi niya ay nag-isip ng matagal. So, sabi niya, hindi ko po masasagot kung yan ay buhay o patay. Dahil ang buhay po ng ibon na yan nasa inyo pong mga kamay. So, same as in Crowd1. So, same din po dito sa ating business. Ang atin pong success dito sa Crowd1, nasa atin pong mga kamay. Tayo po yung gagawa na atin pong success dito kay Crowd1 sa business na ito. Kung tayo po gusto nating maging successful, tayo po yung kagaya ng sinabi ko kanina, tayo po yung gagawa ng gigil natin. Gigilan po natin, na sabihin nyo, sabi nga magkaroon po tayo ng self-declaration, I can do it. Sabi nga po, I can do it. So, sabi nga po ay ano man yung ating ginagawa this time, alam ko na meron pong magandang plano sa atin. And kung ano man yung narating ng nauna, you can do it. Gigilan lang po natin. So, yun lang po, Sir Paul, and magandang umaga po sa ating lahat. Thank you very much po sa pag-invite dito sa inyong Zoom. At umabot tayo kanina, 192. Grabe, walang 200. Salamat po, Ma'am Gloria, Sir Paul, and Sir Gilbert. God bless po sa ating lahat. Thank you po, Miss Rhea. Yan. Narinig po natin kung paano siya nagsucceed dito sa Crowd1. Grabe po, napaka-inspiring ng kanyang journey. Dami ko pong natutunan at saka po ito, mabibitbit ko po ito yung mga gold nuggets. Kaya po, pag-join po natin dito sa Crowd1, tama po ang sinabi ni Ma'am Rhea, right attitude po at saka commitment po. Kasi po, nasa atin nga po ang success ng ating buhay. Kung gagawa po natin, susundan po natin kung ano po yung ginawa ni Ma'am Rhea. Sigurado po, 110% po ako, makukuha din po natin ang nakuha ni Ma'am Rhea. Kaya po, ngayon po ay biro po ninyo, 1.5 years lang po, nag-director to siya. Kayang-kaya po, di po ba, ma'am? Kayang-kaya po yon. Just share the business to every person you know and be patient po tayo. Hindi naman po tayo nag-join tayo ngayon tapos magsasucceed po tayo kaagad. Hindi po 'yon. Kahit ano pong business na papasukin natin, talaga po magtatrabaho tayo. Kahit po traditional business, ganyan din po. Focus lang po tayo sa ating journey at saka po sa ating buhay. Kaya ngayon po, tatawagan ko po si Sir Gilbert saka si Sir Paul. Baka meron po silang additional comment or mga question sa ating Miss Rhea. Sir Paul or Sir Gilbert, nandiyan po ba kayo? First of all, okay lang, magpasalamat lang po ako ng marami po, Ma'am Rhea, sa inyong very inspiring testimony, grabe, naalala ko po yung simula, kakapa-kapa, puro YouTube videos.
Tapos yung iba mali-mali pa, no? Ang dami mong papanoorin na video, no? Grabe po. Pero kita nyo naman po, no? With her passion, yung kanyang work ethic, tsaka higit sa lahat yung pangarap, kita nyo po, na-achieve niya po, no? Ang ganda po. And I'm sure marami po tayo na-inspire, no? Isa na po ako doon dahil po nakita nyo po naman, no? Kahit po kami nagtatrabaho overseas, syempre po, hindi pa rin madali ang buhay, ano? Kahit nandito kami katulad niyan sa Australia o sa Italy, no? Ang gastos din po namin parehong ano, no? Kung 'di ba? Parehong amount. So, pero alam niyo po, nagsusumikap pa rin para po makatulong sa mga pamilya at sa mga mahal sa buhay. So, congratulations po, Ma'am Rhea, and thank you so much. Alam ko po, we are your crossline, pero we are partners dahil po in Crowd One, isa po tayong pamilya at tulong-tulong po tayo dito, Angat. Maraming salamat po. Thank you so much po. Paul, you want to... Yes, ako po, what struck me, no, yung background po ni ni Miss Rhea, no. By the way, no, si Miss Rhea po is the better half, no, of nung guest po natin yesterday, si Mr. Joronel Capili. So pareho po silang director level, no. Imagine, no, pareho po silang director on how Wow, much. hindi ko alam yun. Wow. Tama, Hindi. how much reward ang naibigay po natin dito sa kanila, no? And ito po yung nakastruck sa akin, no? Before Crowd One, they have joined 16 multi-level marketing companies, no? The never say die attitude po, the never say die mindset, no? Na hindi porke na-scam ka na isang company o nag-fail ka dun sa legitimate network marketing company na ginawa mo before, you would give up already, no? Kasi nakita mo na no? Yung iba sa atin, one company pa lang, two companies, sinumpa na ang network marketing, no? Hindi na po nag-try ulit, no? Pag ganun po ang attitude, then we will never find the formula for success, no? Kailangan po, we don't stop grabbing opportunities after opportunities, no? Kailangan po titingnan po natin maigi yung mga opportunities, lalo na kung siguro kaya hindi po nawala yung passion nila in becoming involved in the industry dahil naranasan din po nilang kumita in some of those companies, no? And ayaw na nilang bitawan yun kasi nakita na nila, di ba? So yun po yung naka-struck sa akin, and I also like the story of the bird, no? Mahilig pa ako sa ibon. Sa Mr. Ting mahilig din sa ibon yan yung ibon po, parang negosyo natin, hawak natin sa ating mga kamay, yung kung mabubuhay pa yan o mamamatay, no? Kasi pag sinabi nga naman ng bata na napatay yung ibon, ang gagawin lang nung lolo, papakita lang na buhay siya, no? Pero kung sinabi ng bata na buhay yung ibon, ang gagawin lang ni lolo, pipisilin niya lang po yung ibon, no? Pipisakin niya lang po yan para mamatay, para may makita niya na patay. So nasa sa kamay po natin kung magiging successful ba tayo dito sa Crowd One journey natin o hindi, no? Kung meron pong something is going wrong, something is holding you back from becoming successful here, harap lang po tayo sa salamin and kausapin po natin yung reason bakit po tayo hindi nagsasucceed, no? Kausapin po natin yung sarili natin, no? It's not about anybody, no, but yourself. Kung talaga pong sabi nga po ni Ma'am Rhea, gigilan natin, no? Gigilan natin. Let's have a sense of urgency and commitment, and there's no way you cannot succeed in Crowd One po. Maraming salamat po, and thank you. Back to you, Miss Ma'am Gloria Pinzet. Sorry, busy. Nasa bahay ka ba? Na-put on the spot. Ganyan talaga yung mga kita nyo naman, ang sipag. Kita nyo, kauwi lang po niya, galing trabaho, pero kahit anong busy, nandyan pa rin. Maraming salamat. Siguro, baka pwede tayo mag-entertain ng questions sa ibang participants natin. Yeah, sige. Okay lang sa'yo, Ma'am Rhea? Okay po, Nandyan sir. pa ba siya? Okay. Yes po, sir. Okay po. O yan, sige, we are opening the floor for some of your questions. Meron ba kayong gustong itanong kay Miss Rhea Capili? Mag-raise lang po kayo ng hands, no, para ma-unmute po namin kayo para lang maano natin yung... Don Rick yata, gusto magtanong ni Don Rick. Okay, sige. Ako na nga. Okay, Ma'am Rhea, thank you so much pag-guest niyo sa amin. Nakaka-inspire pong story ninyo kasi po isa kayo sa mga
very successful at saka mabilis ang rise nyo. Ay, ano po ang talagang pinaka matinding challenge nyo sa business na to? Ayan. Thank you po, Sir Rick. Ano po? Napakarami pong challenges. Ayaw pong umiyak. Ayan. So, marami po tayong mga challenges na pinagdaanan. And maraming bumabato sa atin noon na mga negative. Hanggang sa dumating po yung time na ipinopost kami sa social media, scammers, ayan. Sino po nakaranas ng ganon? Ayan. At ipinopost po kami doon sa, dumating po yung sa point na medyo sabi nga ay, binabato tayo ng maraming mga issue. And sabi nga po ay, binabato tayo ng maraming mga negative na mga sa atin. At dumating po pa rin kami sa point na talagang lumapit na po kami dito sa Postura Milano, na talagang iniano namin kasi medyo na po yung talagang medyo nakakaano na talaga sa amin, yung ginawa nila. And lumapit na rin kami, nagtanong-tanong na rin kami doon sa mga, sabi nga mga tao na talagang nakakaalam tungkol sa ganitong mga, mga issue, po. So, pero hindi po kami nagpadala doon sa mga gano'n na talagang sabi nga sa social media ay talagang binanatan kami. Ayan. Oh, wow. At hindi po simplihan, talagang bulgaran. Pero hindi po kami nagpadala doon. And I believe na hanggat tama po yung ginagawa namin at hanggang kami nasa tama, hindi po kami matitina. Yun po yung aming naging that time. And syempre yung pong mga issue sa dati sa Pilipinas, yung ating pong SSC. So yan po rin yung isang naging namin kalaban, especially doon sa aming team, sa team ambassadors sa Philippines. Ayan po, narito po aming mga team ambassadors. And I'm salute doon sa aming leaders doon, sa akin pong sister. Actually, kagaya po ng sinabi ko kanina, sir, idagdag ko lang. Dito po sa business, wag po nating iiwanan ng ating pamilya. Kahit po ginagawa natin itong business na sabi nga para sa family, isama po pa rin po natin ating family. Why? Kasi ito pong napakagandang testimony sa amin, sa aming family. And ako po ay Director 2-star. My sister in Philippines is Director 1-star. And my mother, 67 years old, going to Director. And my eldest sister, going to Director 2. Ay nakakatuwa. So hindi ko talaga sila iniwan. And doon sa mga issue po na about sa sinasabi po ninyo, sir, talagang malaking naging hamon po sa amin yon. And marami sa syempre sa mga members na nagtatanong about that. And sinasagot po namin yan na, ang sagot po namin dyan, hindi po tayo investment company because yun po yung tinatanong sa atin natin before. And we are not investment company. Ang hinahanap sa atin is second license about that. So, glory to God, nalagpasan po natin yon at hindi po nagpatinag talaga yung team. At doon sa mga issues at mga negative na ating mong naririnig. So, ayun po. And doon po sa mga naging issue namin dito or sa mga social media, talagang pinaglabanan po namin yan. At nga po'y hinarap namin ng tama. Po. So, ipinakita po natin na Crowd1 is hindi po tayo scammers, hindi tayo scam. So, yun, talagang masakit, talagang makaka-degrade po talaga ng tao yun. Minsan ay yung emotion natin. Pero sabi nga po ay pinaglalabanan po natin yung ating emotion. So, kasama po yun sa business. Po. Okay, yeah. Ma'am, thank you so much. Kasi po marami pong mga kasamahan tayo, marami ding mga challenges. Lalo na po sa mga mahal sa buhay, minsan na naging negative. Medyo masakit, lalo po mga kaibigan tayong iniisip nating matalik na kaibigan tapos inalok natin sa ating business. Minsan binablock na tayo, parang ganon. Yung iniisip nating sasali sa atin pero hindi sumasali sa atin. Pero ganon pa man, nakita ko sa inyo, nakita ko na naging successful po kayo. Dumaan din po kayo ng mga challenges. So, magiging halimbawa po kayo sa amin na kami po dumaan sa mga challenges na to. Ako ay 71 years old na po ako at nangarap pa rin na, for the family and
other people to help. Kasi po malaking pamilya ko po sa Pilipinas, 7 po kami magkapatid. Ako lang po nandito. May isang kapatid ko po nandito rin isa. But yun po, ang maraming pong challenges, mapagdaanan talaga at yan po kasama sa process to gain success po. Marami po salamat sa pag-share po ninyo. Nakaka-inspire po kayo. Tama po sir, sabi nga ko Terry Eyes, nakita ko po si sir kanina. Sabi ko, kung buhay lang yung tatay ko, isa rin yung tatay ko sa ganito. Nakasama namin dito. So okay lang po yun sir. Sabi nga yung family, yan po yung unang mag-ano sa atin, magne-negative. At sabi nga, wag po tayong magagalit. Siguro hindi lang po nila nauunawaan pa sa ngayon. And darating yung time, mauunawaan din po nila kung ano po yung ginagawa natin. And sabi nga po ay dito po sa atin, sa ginagawa natin ito, alam po po yung deepest way ninyo is family. So yung pong mga negative na yan ay kaya po natin yung paglabanan. Ano po, basta ipapakita po natin sa kanila na kaya ninyo at nalagpasan po ninyo. And darating po yung time, sila na po yung lalapit po sa inyo. Thank you po. Thank you po. To God be the glory. God bless po sir. God bless po. Galing. Grabe ang disposition ni Mama. Tapos yung humility mararamdaman mo sa kanya. Very true. Ayan, nag-raise po. Okay lang po magtanong, Ma'am Reyes. Isa pa po. Okay lang po. Okay po sir. Sige. Ayan po yung aming sponsor, si Mr. Edgardo Ting, Director 2 po. Go ahead, Don Ed. Thank you very much. And lalo na sa ating special guest, Ms. Rhea. Okay. Ang unang tanong ko is, may nahuli akong 4 na ibon. Buhay pa tayo. Meron ka pa maraming isda, Don Ed. Hindi lang ibon, di ba? Puno na. Hindi, yung ibon, pinakawalan ko na. Kala ko 2 lang ibon mo. Okay. So, Ms. Rhea, very inspiring and very powerful sharing. Yung tanong ko ganito, kasi it's obvious na you're very humble and, talagang prayerful. Okay? Ang tanong ko is dalawa. Yung isang tanong ko, bakit may mga tao na ano rin sila, nagpipray sila pero hindi sila successful. But hindi katulad ng ibang nagpipray na successful. Okay, that's one. And the second is, ano yung nakikita mo based on your observation na mga qualities? Ano yung mga qualities o katangian ng mga taong napansin mo na nagra-rank up o mabilis umakyat versus dun sa iba? Thank you. Yeah. Thank you po Sir Ed. Sir Ed, I heard your name yesterday with our manager 2-star coach Lee. Ayan. Napag-usapan namin siya kahapon. And maybe you know my sister to Risa Capino. Yan, directress sa 1-star. Yan. Yan. So, unahin po natin yung sabi po natin na sabi nga nagpe-pray pero hindi pa sila nagiging successful. Ano po? So, actually, isa rin po yung naging learnings sa amin. Maybe kaya po ganon, hindi pa po sila ready na tanggapin yung blessing. You know why po? Kasi yung blessing naman po talaga ay pagkakatiwala po yan sa atin ni Lord sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon. And I believe kaya po hindi pa nila nare-receive yung blessing na yon as medyo meron pa sigurong gustong ipaayos sa kanilang Lord. Para maging ready sila sa pagtanggap ng blessing na yon. It may be because nakikita pa na kaya siguro hindi pa binibigay sa kanila kasi meron pa dapat ayusin sa kanilang attitude. So yun lang po yung aking sa ngayon na siguro meron pa rin pong gustong ipaayos sa kanila na tanggapin ang malaking blessing. Kasi baka mamaya po pag na-receive natin yung malaking blessing ay bigla tayong tumaas,
nga ay magkaroon tayo ng pride. So siguro may mga pa na inire-ready pa tayo para do sa malalaking blessing na yon na parating. And nung time po kasi na ito ay sabi nga ay ginagawa po namin yung business, talagang ang dami po namin pinagdaanan. And kaya po na sinabi ko kanina, almost 6 months po kami nag-aaral ng Bible canonics, financial literacy. Talagang ipinag-pray po talaga namin ito. At siguro yung 6 months na yon, yun yung iniready kami talaga na tanggapin yung malaking blessing. So para naman po doon sa pangalawang question po ni Sir, so dapat maging lang po tayo, maging humble. Kasi yung yung pong pagiging humble po natin, ay sabi nga yan po ay hindi man dito sa business, kahit po sa ating, sabi nga sa ating personal na buhay, mapapractice naman po natin yan. Po? At syempre ay marami po tayong mga kasama dito sa negosyo na sabi nga ay marami naman talagang nagiging sabi nga ay humble. Pero isa pong naging sekreto namin dito with our Team Europe International kung bakit po kami narito ngayon, kung bakit po mabilis namin nakuha yung aming rank up. Hindi lang po sabi nga hindi naman sa pagbuhat naging rin po tayo generous. Maging sabi nga, the more you give, the more you receive. So yun po yung aming talagang naging isang foundation sa aming team. And ang nakaka-bless po niyan kasi kapag nakikita ng tao na i-share mo rin yung blessing nila sa iba. So nandun yung, sabi nga, nagka-challenge sila, nagawin din yung negosyo, nagawin din yung business. And that, yun po yung way na talagang, sabi nga ay isa sa naging sekreto po ng aming team. And talagang kung nung una talagang nagsasuffer kami kung saan kami kukuha ng code. Kung dapat yung pera namin ibibili ng code na padala na bago kami bigyan ng code, 2 days pa bago maibigay sa amin ng code. So ay ko naranasan yun ni Sir Gilbert. So naranasan po namin yon. Ipapadala namin and then after 2 to 3 days pa bago namin ma-receive yung code pag nakita na nilang nandun na yung pera sa account. So pero kami ang ginagawa po namin tiwala, tiwala. Pero sabi nga po, wisdom din po. Sabi nga, meron po, masarap pong tumulong doon sa mga taong karapat dapat tulungan. So wisdom yung atin pong sa ngayon dapat po natin yung i-practice din. And syempre, yung generosity, maging humble lang po. And I believe, kapag yan po yung meron sa ating magandang chemistry sa ating team, mabilis po nating makuha ko po yung mga gusto nating marating. Po? Magandang chemistry rin. Yun. Thank you. God bless po, Sir Ed. Ako, Ma'am Rhea, may question. Yes po, Sir po. What was the strategy of your group nung nagsisimula kayo? Was it to saturate the Italy market, yung mga OFW doon? Or did you straight away nag-build outside Italy sa Philippines kagad? Actually, yung under my team, Sir, kalat-kalat po agad eh. So, kumuha po agad ako ng iba't ibang leaders in different countries. Italy, Philippines, and Pero sabi nga po, that time kasi hindi rin po kami makalabas. Bawal po lumabas kasi nga, puro Zoom meeting po kami. Sino po yung nakaranas po dito na, alam niyo po ba yung time na wala na talaga kaming boses? Kasi sa paggising mo sa umaga, 2 hours lang po yung nagiging tulog namin for almost 3 months. So in just sabi nga po ay pagising po namin sa umaga, Zoom meeting na po agad yan. So sabi nga po ay pag wala po sa Zoom, nasa dalawa po yung ating meron po rin kami sa Messenger. So tawagan po kami, palitan. So naranasan po namin, alam niyo po ba yung boses na piyok? Ayan. So talagang hindi po namin pinakakawalan yung tao. So kapag nakita namin kung kailan yung availability ng tao, nilalatagan na po namin agad dyan. Huwag na po natin palalagpasin. Halimbawa, ngayon time na to yung available niya para po siya marinig yung presentation, automatic, iniano na po namin yan. Latag na po agad. Hindi na po natin sasabihin na schedule, attend ka sa ganitong oras kasi may Zoom. So automatic latag po agad yon.
And sa Messenger, kapag po kami naka-join na sa Messenger, unti-unti po namin ini-add yung aming mga leaders para po sila yung mag-A. ABC rule is napakalaki pong tulong sa atin. So i-practice po lagi natin yung ABC rule at yan po yung talagang naging magandang ano sa amin kasi nabibuild natin yung ating mga leaders, of course, para magkaroon ng kaya nga ay ano yung ating mga guests na makinig, ano ba yung sekreto nito, bakit ba siya kumita ng ganito. So yun po yung isang importanteng natin yung ABC rules. And of course, sa Philippines naman ay nitong umuwi lang po kami last March, actually 5 months po kami sa Italy. So doon lang po kami sabi nga po yung offline presentation. So ang ginagawa po namin, nag-gather kami kahit medyo bawal, kahit meron pong banta ng pandemic, medyo kasi gusto nating i-share ang business. So meron po kaming places, actually yung mother house namin, so ilang beses po namin naging place namin para sa offline na presentation. At isa rin po yun sa napakagaling na magandang strategy natin kung paano po natin maano yung team. So kung kaya pong puntahan at hindi naman bawal at hindi naman delikado, much better po ng personal nating mapuntahan at mailatag natin yung business. Kasi talagang sa Pilipinas, sabi nga po yung iba, napakahirap kasi pandemic, walang trabaho. Pero actually, nung kami po umuwi, everyday, meron po tayong pay-in. Nakakatuwa, nakaka-bless po yung mga tao na maraming tao na talagang gustong matutunan at sabi nga, gawin ang negosyo. So, yun lang po. And of course, ay gawa po lagi ng every time na sila po yung nakapakinig na sa webinar or ng presentation, automatic, ipapaalam na po namin, i-add sila sa GC. Through that GC, doon po sila na-update. Doon sila nagkakaroon ng interest na ano pa talaga itong kanilang So, babalik po ulit sila. So, ang pinakamaganda ay meron kayong, kapag nandyan na nalalatagan na, meron po agad kayong meeting after meeting. Yon, napaka-importante din po yun. And like I said, yung ABC rule. Yun po. But do you have a big team? Just follow up. Do you have a big team na naka-base po sa Italy? Yes po sir. Meron po ako ditong team under my meron din po ako sa Australia, Vienna. And yung pong aking pinaka po dito is going to director na rin, manager 3-star here in Italy under my structure. And sa Vienna is manager 2. Ayan. So talagang ang ginawa po namin that time ay nag-gather po talaga ako ng yung mga leaders po talaga yung ating create. And meron din po tayo dito sa Italy, isa pa, manager 2-star na rin po. So i-transfer din po agad natin sa kanila kung ano po yung learnings natin na natutunan dito sa business. So yun po yung importante. Sabi nga po, kapag mayroong magaganda tayong mga napupulot, ibato po agad natin yan sa ating mga leaders, sa ating po mga downline. Pero kung yan naman po ay hindi so na lang po natin, i-set aside, so kung hindi makakatulong. So yun po yung napakaganda na first thing natin na dapat gawin. And of course, bukod sa GC, importante po na ma-update natin, especially yung pong ating, kung meron po tayong top 25, yung 25 directs, or kung ilan man yung direct natin, maliban sa GC, magbigay din po tayo ng time na i-message sila personal bukod po dun sa GC. Kasi para at least alam nila kung sila may mga tao, sila rin yung personal na magbabato doon sa mga leaders nila kung kahit nasa GC na po yung mga tao. Po. Ma'am Laika, just one more question. Napansin ko kasi sa Team Europe, ang dami yung leaders. You have Ma'am Laika and Mr. Danilo de los Reyes. Andiyan si Sir Eddie Onya. At ang dami pong mga leaders na who are also presenters na, were you si Mr. Junel pa yung husband mo, And ano ba kayo? Presenters na ba kayo even before nag-start kayo ng Crowd One, or you have a system to develop everyone to become leaders and presenters? Actually, sir, hindi po ako presenter. Dito na lang natuto. And sa kagaya rin po nung iba na siguro sinasabi nila na mahihiyain ako, takot ako humarap sa tao.
isa rin po ako doon sa kagaya po nila. Ano? So, pero sabi nga po, kapag gusto mo, gagawin mo. Kapag pag gusto, may paraan. Ano po. And iyan po yung isang naging ano rin namin, naging sabi nga ay isang ano namin sa aming team, especially nga po ay nagturo agad po kami ng mga presenter. Ano. So through that sa mga presenter na yon, doon po unti-unting lumaki din yung grupo. Ano po kasi syempre hindi na nila hihintayin yung mga leaders nila para presentan yung kanilang mga prospect. So anong nangyari? So dahil marami na po kaming presenter, everyday iba't ibang webinars yung ating ina-attendan. And kagaya nga po today, meron ilan tayong presentation na sabay-sabay. So yun po yung maganda sa team. So mag-create po tayo ng mga presenter. And kagaya po ng kagaya po ng sinabi ko kanina sa team ambassadors ay sila po talaga yung full of trainings. Dati kasi galing sila sa mga malalaking multi-level marketing before. Talagang marami silang trainings. But kami po na narito sa Europe, kami po ni Sir Eddie, wala po kaming trainings na inattendan. Sabi nga po, sariling pag-aaral. And true experience lang po yung aming sinishare. So ang kagandahan po dito sa atin, sabi nga hindi naman po tayo kailangan mag-hype ng tao sa ating mga sinasabi, sa ating pinipresent. The more important is na nasasabi natin sa kanila kung ano yung totoo. So yun yung importante. Kung ano yung naranasan natin, kung ano yung ating, sabi nga, yung pag-present po ng ating business, inuulit-ulit lang po namin. Sabi nga po, yung ating mga bagong members, yung ating mga guests, hindi po nila alam yung, ano yung sinasabi natin eh. Doon lang po ako nagsimula. So hindi naman nila alam yung sinasabi ko, parang pinagpapraktisan lang nila. Kaya sabi ko na, kagaya ko na sinabi nyo kanina, SW3. Some will join, some will not. So what next? Kasi yun ang iniisip ko before. Kung hindi sila nag-join, kung ayaw nila, go to the next. Kasi ang iniisip ko, practice lang yun. Ayan. So yun yung nakakatawa doon. Practice lang yun. And unti-unti, sabi nga po, na-develop tayo. Na sabi nga ay nagkaroon tayo ng self-confidence na sabi nga ay mag-present. So, yun po. Totally kami po dito sa Team Europe, wala po talaga kaming learnings about po sa But through experience lang. Yun po. Grabe, Actually, I can tell na medyo mahihiyain yung personality mo, So, sana, yung mga lahat ng mahihiyain maging katulad mo, Inspiration, Inspiration Tama. dito nyo. Kung mahihain kayo, pwede kayo dito. Correct. That's it. Ayan, kaway-kaway, mga mahihiyain. O yung mga, yan, kumakaway, yung mga nahiyang magtanong na, di ba? Sino pong gusto magtanong? Okay pa po kayo, ma'am? Are you... Yes po, sir. Okay just po. one or two question? Sige po. Yes, and dun po sa mga mahihain, wag po tayong matakot na mag-share at alam po naman natin na yung business natin, 33 million members worldwide. Actually, nung ako po ay, sabi nga, ang dami ko pong multi-level marketing na pinagdaanan. And isa rin po sa ina-idolize ko dito yung isa kong kapatid, Directress Ma'am Risa. And she's a top earner of ng isang multi-level marketing before dyan po sa Pilipinas. And sabi ko before, gusto ko rin maging kagaya niya. I want to be like her, yung ina-awardan. Kasi nga po ako mahiyain, hindi po ako nagiging sa ganitong sabi nga, kagaya na sinabi ni Sir Paul kanina, 16 companies, kung kami po ay kumita, hindi po kami kumita doon sa aking pinagdaanan. Through Crowd1 lang po yung ako'y kumita. Pero sabi ko nga po, yung gigil natin, and yung gigil na gawin natin yung negosyo, and na nakaka-proud po, sabi nga, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko. When I was manager, I am one of the top producer manager here in Crowd1, top 6. At napasama po tayo dun sa magazine natin. So, nakakatuwa kasi hindi ako ganun, sino ba naman ako, wala rin po akong, sabi nga, wala rin po akong aral sa mga ganitong business. And pagdating po sa I am undergraduate of education because that time na nag-aaral kami ay ang daming problems. Nagkasakit yung lola ko, financially, sabi nga, financially broke, So, kaya hindi po natapos yung aking pag-aaral. But, sabi nga, through my dedication na gawin yung business, so sabi ko nga,
kung ina-idol ko lang yung kapatid ko dati na maging top earner din, ano, so nakaya ko rin, nagawa ko rin. So, sabi ko, and then, that time is nasa 15 million members worldwide tayo, but napasama tayo doon. Is isang malaking privilege, ano. So, kaya wag po tayong mahiya, wag tayong matakot. So, kung kayo po ay ngayon nagsisimula pa lang, i-share mo ang negosyo. Kasi baka mamaya yung kapitbahay mo ay gusto palang gawin ang negosyo, nakuha pa yung iba, nakuha pa nung taga malayo, ano? Kasi baka yung mga kapatid mo pala, may case po akong ganon na magnanay na unang nag-member yung anak, hindi niya sinishare sa nanay, yung pala yung nanay niya gustong gawin ang business, ano, nakuha ng iba. So, di ba, nakasayang, and yung nanay niya nag-fear of loss. So, sayang, nasa ibang team, nasa ibang group. But, kaya wag po tayong mahihiya, matakot na mag-share. Kasi baka mamaya yung mahal natin sa buhay ay yung gusto natin, hindi pesway natin na isama pa ng iba. So ipaalam natin na nandito po tayo. Ano po? Narinig niyo po yung experience ni Ma'am Rhea, no? Grabe, kita niyo guys, no? So, hataw na po, wag na mag-hesitate, ano? Trabaho lang talaga po, guys, no? So, nakita niyo iba't ibang background, iba't ibang ano, no? Walang pinipili po si Crowd1, basta handa kayo magtrabaho, may malaking pangarap. Hataw na po, lalo na po ngayon, no? Napakaswerte niyo po, sinabi nga niya kanina, no, na biro nyo, ang dami ng mga webinars, ang daming training, ibang team. Ang ganda nga sa Crowd1, guys, no? Dahil ang ganda ng system natin na talagang magtutulungan kahit crossline. Kasi yung kitaan dito talagang hati-hati. So lahat tayo talagang panalo. So ang daming training. So wala talaga tayong excuse, guys, no, para hindi mag-rank up o lumaki dito, no? Ang desisyon talaga po ay nasa atin. Yun lang po, no? Biro nyo, no? Mahiyain siya dati. Ngayon, kita nyo, no? Very confident, very, knowledgeable. Dumaan sa, dumaan siya sa, natuwa ako yung hindi niya alam yung color. Totoo yun, grabe, no? Pero kita nyo, director na pala ako. No? Ngayon, tayo na nahihiya sa achievement niya. Oo, grabe, no? Grabe. Thank you so much, ano? So, grabe guys. I hope ang daming na-inspire, no? Ako po na-inspire. Kasi po, you find out, no? Ang daming tao talaga ang nangangailangan nito, guys. Lahat. Anyone in the world po, kailangan to si Crowd1. Tingnan nyo na lang po, pag humihinga, qualified po yan sa Crowd1, ano? Ganun lang. Gil, ang gusto ko, no? Very soft-spoken si Ma'am Rhea, no? Very soft-spoken, no? It only proves na kahit soft-spoken ka, basta knowledgeable ka about the best opportunity, lahat ng dadabas sa bibig mo, lahat ng sasabihin mo, powerful pa rin yung message na ipaparating mo. No? Very soft-spoken siya, pero very powerful yung wisdom and knowledge na ini-impart niya sa atin. Iba talaga yung pinag-aralan, guys, eh. Ganun talaga. So pag humarap siya sa mga tao, sa guests, napapaikot nyo po, di ba? Kahit anong negativity, mapapaikot nyo po. So talagang aralin nyo lang po. No? Yun lang po. Grabe. So thank you so much. Si Sir Jonel, yung asawa ni Nandito ba? Special mention po sa husband nyo. Nandito pala, no? Director. Meron siyang sinasabi sa chat box. Merong question you can sa share chat. po. Question sa chat. You can you can unmute yourself. Nasan po? Baka Sir gusto Jonel, niyo- kahapon medyo nabitin si Sir Jonel sa pag-share. Baka may gusto siyang sabihin today. Sandali, hanapin natin. Nasan po kayo? Hinahanap ko yan. Mute ko lang. Na-unmute ko na siya. Na-unmute niya na po. Okay, go. Baka gusto niyo po mag-share. Tag team, tag team directors po. Maraming salamat po. Hello po, nila po ako mag-video. Ako pinasa kusina. Ako Sige po lang ay po. laging assistant ni Ma'am Rhea sa kusina. Tag team kami. Pag siya nagpe-present, palitan kami. Napaka-importante po na kung mag-asawa kayo dito, ay suportahan kayo. Bigayan kayo, Pag may ginagawa siya about Crowd1, nagagawa mo para sa bahay, para sa anak, or vice versa.
Kaya may nagtatanong po kanina sa chat ay paano daw magsisimula. No? Isipin nyo lang na kailangan nilang marinig itong opportunity ni Crowd One. Dahil talaga namang subok na po ito sa buong mundo. Kahit ako noon, hindi naman po yung results ng mga Pilipino ang nakita ko dati. Nakita ko dati sa mga African. Sabi ko, napakahirap na bansahan ito pero ang daming naging successful, naging milyonaryo. At sa mga nagsisimula, labanan nyo yung hiya, yung fear of rejection, yung worry na mapapahiya kayo. Pag hindi kayo napahiya ay hindi kayo magiging successful. Pero tuloy. Ganun po kami. Sa aking experience po ay marami po akong failure sa buhay. Madami akong rejection mula pa pagkabata. Pero yun po ang naging tuntungan ko para mag-succeed. Dumating si Crowd One, inihanda lang ako ng Diyos doon sa mga pagsubok na yon, sa mga failures, parang disappointments. Alam ko po masakit, parang tinutusok yung puso natin, pero ipagpatuloy po natin yan para po sa pamilya nyo yan, itong ginagawa natin kay Crowd One. Kahit kayo po ay magtagumpay kay Crowd One, kasama ang pamilya nyo, mapapagaan nyo rin ang kanilang buhay kahit papaano. Lalo kung ma-reach natin yung mga matataas na ranks dito kay Crowd One. Yung ipagkaloob ni Lord ng madali ay maganda po yung bonus. Kung medyo mabagal, 1 taon, 2 taon ka bago naging director, ay okay din po yun. Basta tuloy-tuloy may pumapasok na income. Dahil hindi naman tayo iwan ni Crowd One, halos tayo nagsisimula pa lang. At I believe sa lahat po ng nakarinig ngayon ng presentation, maging nag-share, yung natutunan nating motivation ngayon, at pagpatuloy niyo po yan before tayo mag 60 million members kay Crowd One, mga directors na po kayo at marami ng president. Yun lang po at God bless po. Sundan po natin ang yapak at tinuturo ng ating mga leaders, kina Sir Paul at sa kanilang team, kina Sir Ed. God bless po sa inyo. Salamat po. Ayan, dynamic couple. Grabe, no? Narinig niyo po, no, yung strategy pagka couple po kayong gumagawa, no, habang nagka-crowd one yung isa, nasa kusina yung isa, no? Dapat gano'n. Anyway, very powerful sharing po from Mr. Junel and Ma'am Rhea Capili, no? Meron pa po bang sa inyo na gusto magtanong before we let them off, or meron pa ba dito na from Team Europe na gusto mag-share? I-leverage na natin sila, no? Si balita ko nandito. Pwede po mag-special mention si Sir Eddie. Nandito ngayon. Okay lang po? Nandito ba siya? Nandito siya. Special mention po, no? Grabe po, isang napakahusay na leader din po, no? Matindi po. Kaya lang hindi ko po alam kung okay lang po siya, no? Hindi, nahiya naman ako, baka alam ko busy po kayo. Pero special mention po, no? Maraming salamat po sa inyong pagdalo dito sa aming webinar, no? Pero kung gusto niyo po magbigay ng a few advice po, we would appreciate. Pero kung busy po kayo ngayon, okay lang po din. Maraming salamat po. Okay. Nandiyan din yung another dynamic couple na parehong director din, no? Si Ms. Laika Rodriguez and Mr. Danilo de los Reyes. Pareho ding director yan, pareho ding nasa Milan, Italy yan, no? Ang galing, no? They are able to create couples into... what happened after you saw the urologist? Sige, na-mute ko na. That's okay. Nag-unmute lang. That's okay. That's another person lang. So, meron pa po bang gusto magtanong or mag-share? Meron pa po bang questions? Sabi ni Ma'am Laika, thank you for having us here in your team. Maraming salamat din po because you are all inspiring our team din po and the other teams na rin po na nandito sa aming webinar. Thank you din po, Ma'am Rhea. Thank you very much po sa pag-share ninyo dito sa amin. Marami kaming natutunan. Lalo na po ako, senior na ako, pero natutunan ako sa inyo.
Thank you po. Welcome po. So, one thing din lang po na makakatulong din sa atin. Gawa po tayo ng dream board. Ayan. Isa rin po yung sabi nga, isa rin po yung sa isang magiging natin kasi para ma-hit natin yung goal. Kasi kapag wala po tayong goal, paano po natin sabi nga, hindi natin alam kung saan tayo pupunta. So, gawa po tayo ng ating dream board kahit simple lang po yan. Na kung ano po yung sabi nga ay yung mga real na gusto nating marating, na gusto nating, kung kayo ngayon ay team leader 3-star, gusto ko next month coordinator ako. So, gawa po tayo nun. By December, gusto ko director ako. Kasi kapag nare-reach po natin yung bawat, sabi nga, kapag nare-reach po natin yung bawat goal natin, madali na po nating sabi nga ay takbuhin. Kasi nakikita natin to sa dulo, pag mulat ng mata mo, nakikita mo nanto sa dulo, ito pala yung aking dapat na gawin. Kasi napupush po tayo. Actually yan po yung nagiging, yan po yung isa sa aking ginagawa na sabi nga pag-motivate ko sa sarili ko. Meron akong goal na sabi nga, kahit hindi po ako architect, drawing ako. Ayan. Kahit magulo yung drawing ko, at least nakikita ko yung goal ko, ito yung gusto ko. So, iguhit lang po natin, isulat natin, by December, director ako, by December, president ako. Kasi doon natin napapractice yung ating, sabi nga ay, meron tayong gawin yung business. Kasi may nakikita mo, ano ba yung gusto kong takbuhin. Yung dream board talagang malaki po yung naitulong nun sa akin. Kasi wala pa po kami sa Crowd 1, January, ginuguhit ko na po yung aking gustong makabiling bahay. So, nung nakilala ko po yung Crowd 1, dumating ang Crowd 1, so nangyari po yung aking nagustuhang, sabi nga, yung bahay na gusto ko. And kasama syempre sa bahay, sa Pilipinas, hindi naman po, sabi nga ay, hindi na po luho ang pagkakaroon ng sasakyan kasi essential na po natin yan. So through this company, ipinagkaloob din po sa atin yan. Pinahiram? Sabi nga. Kasi kapag nakikita po natin, ba yung mga dream na gusto kong marating pa, makuha pa. Magawa po tayo noon, lalo sa mga bago. So prospect list, karoon po tayo ng dream board, yun po yung isang maganda na ating kasi nakikita natin, meron tayong kangay ladder natin sinusundan. Ayan. So additional lang po sa mga Bubble question po from Mr. Eddie Onya who is 001 of Italy nasa isang linya ba kayo ni na Ma'am Laika and Mr. Danilo de Reyes? Hello? Kay Sir Eddie po. Naka-unmute po si Sir Eddie. Kayo po, are you on top of each other? Yes po, isang linya po kami ni na Sir Eddie. So si Sir Eddie, Ma'am Laika, Sir Danny, Ma'am Laika, and then pang 5th level niya po ako, Sir Eddie. Okay. So isang linya kayo, Yes po. Kita nyo kung titanium, Kita nyo yon? Ang ganda ng Actually, 10%, 5 times. Actually, ganun nga ang sabi nila, sa Don Gilbert, doon sa team nila. Talagang ganun daw yung sistema pagka may lumabas na bagong product or lahat sila nag-upgrade to titanium, tapos pagka may lumabas na promo for titanium pro, lahat sila nag-upgrade to titanium pro, and then ngayon titanium pro builder, I'm sure lahat po sila nag-upgrade to titanium pro builder, so they become the product of the product basically. Lahat ng nilalabas na updates ng company, patron po nila, even Life Trends Platinum, I think majority of them are Life Trends Platinum po. Yes sir. Maganda pa yan sa Europe kasi landlocked country, Talagang pwede kang bumahe, di ba? Tsaka ang laking saving. Pwede po kayo mag-share, quickly lang po, So, kasi nagamit niyo po yung Life Trends sa Europe kasi kami sa Australia medyo talagang, pag nag-lockdown, hindi ka makabalik. Kasi babawalan ka di ba? Pero sa Europe, pwede ka say train or drive. Pwede po ma-share kasi ako hindi ko po nagamit honestly yung Platinum. Kayo po sa team nyo, ang laki ba po talaga ng saving para po ma-share sa mga tao dito yung Life Trends Platinum talaga po? Yes po sir, bali yung Life Trends that time yung ginamit po namin kasi trinay talaga namin with Sir Eddie kasi sabi namin paano tayo
magpe-present, paano natin sasabihin sa team kung hindi natin nasubukan. Kasi yun po talaga yung, sabi nga, being a leaders, dapat tayo po yung, sabi nga, mauna na sumubok. So, ang ginawa po namin ay ginamit namin yung live trends. Pumunta po kami ng Switzerland. Kasama na rin po yung presentation, doon. And nakakatuwa po kasi ang bilis lang gamitin. And yung discount natin is that time, alam naman po natin, Switzerland is medyo mataas yung cost of living. So medyo maliit lang yung discount. But naka-avail pa rin po tayo ng discount through live trends. And ang maganda, kung kagaya po nung tayo nag-book ng mga hotels through Airbnb, ganon din po yung process. Napakabilis lang. And wala kaming naging problema until nung kami umalis, live trends. And then yung credits, nandun po sa account ni Sir Eddie. Yung may bumabalik sa atin, di ba? So yun po yung kagandahan. Habang ginagamit natin yung mga products and services natin, may bumabalik din sa atin. Ayan. Yan, kita nyo guys, no? So subok na. So maraming salamat po, no? Ma'am Rhea, no? I know. Thank you so much for your time na, no? Oo, maraming salamat po. We're very privileged po sa inyong oras, Thank you so much. Na-inspire po marami, I'm sure. Isa na po ako doon. So thank you so much po sa oras nyo, no? And God bless. And more power to you and your team. And I'm sure you will rank up very fast po dahil nakita nyo naman yung passion tsaka yung work ethic, no? Thank you so much po. Don Paul, you want to say something before? Ako din, I'd like to thank, gusto kong pasalamatan si Ma'am Rhea, si Sir Jonel Capili, and the rest of the Team Europe was been very accommodating pag iniimbita natin sila sa ating mga webinars, and very truly inspiring po yung kanilang mga stories, and alam ko po na marami po sa team natin na who will also follow the path na nagawa po ng Team Europe, no? From Mr. Eddie Onya to the rest of the team na nag-guest na po natin sa ating webinar. Wrap up na ba tayo o may meron tayong mini breakthrough? Don Ed, are you want to say some words? Oh, sorry, napindot kita, na-mute kita, Don Ed, sorry. Okay, thank you. Brief lang kasi medyo mahaba na kayo, tsaka very inspiring and educational na share ng guest, no, even sa question and answer. Ang kailangan lang natin ma-realize una, kung kayo po, kasi sabi niya, di ba mahihain si Miss Rhea, no? Kung kayo po hindi mahihain, huwag po kayong, kaya pala, no? Kaya pala siya successful mahihain. Hindi po, whether mahihain, makapal, or whatever, pwedeng mag-succeed. Okay? Kasi po ganitong mga tao usually they find excuses. Ngayon, kung kayo po nagpe-present, ako suggestion ko lang, kung kayo po nagpe-present, tapos sabi ng tao, walang pera kaya hindi maka-join, kayo po ang tumingin sa salamin. Baka kulang yung ating presentation, kung ba't yung mga tao po hindi sumasali. I'm sure, kahit interviewin nyo itong sila Miss Rhea, lahat ng grupo nila, I'm sure, 100%, marami silang presentahan na wala ring pera. I'm sure of that. Okay? Pero, hindi siya naging excuse para hindi sumali ang mga tao. Tatandaan po natin, ito lang gusto ko i-emphasize importante po, mindset Kasi yung mga taong yumaman po, yung mayayaman ngayon, nung magsimula sila, wala silang pera. Tanong si Gilbert. Magtanong kayo sa mga, wala talagang pera. So everything starts sa mind. Okay? So in other words, gagalingan lang, sabi nga, ba't hindi pa ready? Diba sabi nga, ibang mga speakers, I totally agree and support yung sinasabi ng ibang mga presenters, no? Na kaya pa hindi pa binibigay ni Lord kasi nga hindi pa ready. Ba't hindi ready? Kasi pag sinabing ready, we have to learn, diba? Tingnan nyo yung grupo nila, diba? They learn, okay? So, critical po na maintindihan natin yung perspective, no, ng mga taong nagiging successful. Sa totoo lang, I can even go further. Okay? Kasi ako po, sumali ako sa business, hindi katulad ng purpose ng marami, kasi ang purpose ng marami, gusto silang kumita dahil nga naipit sila sa situation, correct?
plus gusto nilang ano. In my case, it was different, no? Kasi kaya nga ayoko na, matagal na po akong hindi nag-entertain ng invitation. Magaganda pa nga, very, very tempting offer. Kasi nga, I was actually doing something to humanity. Nagpo-conduct na ako ng mga trainings, di po ba? Yun ang regalo ko. But so, I decided to get in last year dahil gusto ko mag-reach out, gusto ko makatulong. Okay? Bottom line, ang importante po ma-realize natin na kung ano yung goal nyo. Tama yung sabi ni Miss Rhea, meron ba kayong dream board? I mean, tingnan nyo, meron ba kayong dream board? I doubt it. Siguro kung nandun tayo sa klase, matagal na sinasabi yung dream board. Sinasabi ni Mr. Gilbert yan, sinasabi na nila Mr. Paul. Ngayon, kumbaga sa school, Aber, kung i-size, okay, sino sa inyo may dream board? Ako, I'm pretty sure, marami rito walang dream board. In other words, tingnan nyo sila, ang bilis silang sumunod. Bakit? Kasi alam nila I mean, they believe in it. They pray for it. They prayed for it. Marinig nyo naman sila pag nasalta. And they are prepared. Okay, ang preparation rito, kita nyo, di ba yung mga testimonies nila, kumisan nga, nalilipasan sila ng gutom, kulang sila sa oras sa pagtulog, kung mag-invite sila, maramihan, di ba? Which is very true. I mean, if we only understand, if we only observe, and see kung ano ginagawa nila, after they pray, yun ang critical point. Anong ginagawa nila after they pray? They value this business as a gift, di ba? So pagka-gift to, valuable, whether nakuha nyo libre, binigay sa... Kasi yung isang nag-share, no? Yung, I think from, I don't know, Canada group, I don't know kung kaninong grupo yun, di ba? Sabi niya, nung binigay sa kanya as a gift, apparently, lalo siyang nahiya, di ba? Lalo siyang nag-build. Okay? Kasi ganun yung kahapon, yung guest ni Mr. Paul, di ba? Yung una kong narinig siya, sabi niya, nung nakita niya yung opportunity, nangutang nga siya Sabi niya, mas nakakahiya, sabi niya, na inutang ko na lang tapos hindi pa ako mabuti. Yung mga ganun po important, yung mga tinatawag na yung mga words of ano talaga of challenge and inspiration and yun po ang importante. So after this, bottom line, mag-invite ko tayo, maging massive ang invitation, especially kasi katulad nila, ang galing, no? Can you imagine, magkakapatid, magkakapamilya, di ba? Nagtutulungan yung mga mag-asawa, di ba? I mean, tingin kayo ngayon sa salamin. Sino po sa ating mga ang nakatulong natin, hindi natin makonvince. Baka isa yun sa dahilan kung ba't nagkakaroon tayo ng challenge. Kasi sila, kaya mabilis kasi nakikita siyempre ng mga kakilala, yan, nagtutulungan. So there are many ways. In fact, ito po yung last part, no? Even yung hindi pagtulong ng kamag-anak po, hindi po excuse. Kasi may mga tao, kahit hindi tinulungan ng pamilya, nag-isa sila, okay, naging successful. So in other words, bottom line, tanggalin natin na excuse. Dalawa lang po yan. It's either may performance or may excuse. At kayo po ang nakakaalam, pagtingin nyo sa salamin, okay, bago kayo matulog, kung during the day, ang ginawa nyo ay performance or excuse. Thank you very much po. Thank you everyone and God bless. Yun, no? Siguro before I hand it over to you, Gilbert, for your closing, no? Yung gusto kong i-share din, no, is also connected to what Mr. Ting is saying, no? Who always share powerful wisdom sa atin and knowledge, no? Sa akin naman, no, 3 things that would help you become successful siguro, or 3 things that you need to sacrifice or to pay the price, no, para kayo maging successful dito sa opportunity na to. Unang-una, right knowledge, right information, no? Read books and watch videos of successful people and panoorin natin, pakinggan natin kung paano sila naging successful sa kanilang mga yung mga ventures nila, no? It can be boring, no? Mas pipiliin ng mga tao, majority of us, na manood ng mga teleserye, panoorin si Cardo Dalisay, no? Panoorin si Miss Charo Santos, sa maalala mo kaya, because they get entertained, no? Pero mind you, no, most of the meaningful things in the world
boring po, no? Boring po yung pagkain ng gulay tsaka pagkain po ng mga prutas, no? Over pagkain po ng mga lechon, pagkain ng mga ano, no? Pero ano po ang mas magbe-benefit tayo, no? Sa health natin, magbe-benefit tayo dun sa boring na prutas tsaka boring na gulay, no? Yung panonood po ng mga pagbabasa po ng mga libro na sinulat po ng mga successful people on how you can become prosperous and wealthy, boring din po, no? Pero kailangan po natin ng right information, right knowledge, no? Kung gusto mo maging nurse, kailangan mo magbasa ng mga makakapal na libro to become a nurse. And to become a doctor din, ganun din. To become a lawyer, ganun din. Makakapal na libro kung babasahin natin, no? Boring. Pero that will help you to become a nurse, that will help you to become a doctor. And the same with business, no? You have to read the right books, watch the right videos na makakatulong po upang maging successful tayo sa buhay, no? Pangalawa po, you need to stop giving excuses, no? Walang pera, walang oras, hindi ko linya yan, no? Ano pa ba? Walang time, hindi ko forte yan, no? Kung hindi mo linya, pwede mo linyahin, no? Kasi hindi ko rin naman linya maging nurse before, no? Pero pinag-alalan ko ng 15 years. Ang maganda po kay Crowd1, hindi mo man linya ito, it will not take you several years para pag-aralan ito at magiging successful ka na, no? Nandyan po yung solid training program natin para pag-aralan po natin. So stop making excuses. Huwag mong sabihin na wala kang pera, wala kang 6'5", no? I was talking to someone, a networker, no, na ini-invite po ako sa isang multi-level marketing company. And interesado rin siya din sa Crowd1, pero sabi niya nagbe-benefit na raw dun siya sa ibang multi-level marketing company na ginagawa niya. Sabi niya marapit na niya ma-achieve yung goals niya. In 2 years time lang ma-achieve na raw niya yung goals niya. Tapos sabi ko, why don't you try Crowd1 as well? Sabi niya, wala akong 6,500 eh. O sasabi mo lang sa akin na di ba? Na marapit mo na ma-achieve mo in 2 years time, ma-achieve mo na yung goals mo pero wala ka pa ng 6'5". So how can you convince me, no? If you have worked hard for 10 to 20 years as an employee, tapos sasabihin mo sa atin na hindi mo magawa tong opportunity because wala kang 6,500, anong ginawa mo for 10 to 20 years dun sa pagiging empleyado mo? No? Bakit wala kang 6'5", no? Hindi ba kailangan you sit down and reflect and mag-reflect ka, no, why you are not exactly where you want to be in life, no? And lastly po, no, panghuli po, no, i-trade po natin yung hundreds of failures and rejections po in one success. Out of the 100 failures and rejections na haharapin po natin, isang beses lang po naman natin kailangan maging successful, no? So darating po yung panahon na yon, kaya wag po tayong mainip. Palagi po nating sinasabi, the only way to fail in this business opportunity is to quit. But that is what most of you are doing. You quit so easily, makaharap lang ng ilang rejections. Sinabi na nga po ng lahat ng testimony dito sa harapan natin, na lahat po sila humarap po sa napakaraming rejections, napakaraming failures, pero ang ginawa po nila, they ignore everything and did not stop and pursued the business anyway, no? So, ganun lang po ang ginawa nila. Ganun din po ang gawin natin, no? Don't quit. Tuloy-tuloy lang po tayo. Harapin po natin kung ano pa yung mga humaharap sa atin. Trust the process po. Yun lang po ang gusto kong i-share po sa inyo, no? Nandiyan na po yung opportunity. Nandiyan na po yung system ng company na igagrab na lang po natin. Better than putting up your own system, magtatayo ka ng sarili mong traditional business. Katakot-takot na hirap at stress po ang mararanasan nyo. Ito po, tinuturo na sa inyo step by step kung anong kailangan nyo gawin. Bakit nahihirapan pa rin kayo? Okay? Maraming salamat po and I am now passing the floor now back to you, Mr. Gilbert Mantoto. So thank you, Paul, and thank you, everyone, and thank you, Miss Rhea Kapili. No? Thank you po. I won't say a lot, guys. Siguro ang dami nyo na pong nalaman, natutunan. Nandyan na po sa harap nyo. Maraming naging successful grade 2, grade 3 lang po nakatapos. So in other words, para sa atin lahat to, no? So sundan na lang po malaking pangarap na para pag napakalaki ng pangarap nyo, lahat po ng mga rejection baliwala po. And gawin po natin, alam nyo po bakit? Simple lang sasabihin ko, guys, no? Ang buhay natin hindi po natin hawak. Nasa panahon tayo ng pandemya,
Nandyan na po sa harap natin ang nangyari. Marami na pong na malas or alam niyo na po, nawala ng trabaho. Huwag niyo na pong hintayin, kayo po yon. So sa akin lang po, do it with a sense of urgency. Plan your life like you will live for 100 years. Do it now like this is your last day of your life. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us all. May God give you the best life ever. But it's only you who will decide what you want to do with it. He is there to bless us, but if we don't take it, then it's up to you. Sa inyo lang po ang desisyon. Maraming salamat po. God bless us all. Have a great weekend. Hataw, guys. Hataw. Hataw lang ng hataw. Thank you so much. Thank you. Gigil. Thank you very much. Okay, Thanks salamat very po. much. Thank you, everyone.